Hi guys! Ako nga po pala si Stella. Kamusta po kayong lahat? So if bago pa lang po kayo sa channel ko, don't forget to like and subscribe. And also, kung gusto niyo magpa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook, La Stella Micaela Tarot. Nasa description box below po. And so ngayon titignan natin, general love reading. Okay? Okay, so ngayon start na po tayo. Start na po tayo. So, titingnan natin general love reading. Ako ano makikita natin. Oops. Walang pag-uusap. Oh my God. Okay. So, ngayon sa pinapakita sa akin, wala kayong pag-usap ng person mo. Dahil may third party na involved dito. At sobrang nai-stress ikaw or siya. At parang meron dito nagdadalawang isip sa connection. Parang gusto na lang settlement, ganyan, na pag-usapan. Na ano na ba talaga. Okay? So, tignan natin. Energy ng person mo. Oops. Isipin mo yung person mo, kung anong energy niya. Okay, energy ng person mo. Tignan natin. Okay, so Queen of Cups. So, itong taong to, mahal ka nito, pinagdadasal ka pa nito. Ayan, minamanifest ka pa niyan. Siguro nagsisisi siya sa ginawa niya sa'yo. Basta sobrang mahal ka niyan. And passionate yung pagmamahal niya sa'yo. Tsaka sobrang deeply connected siya sa'yo. Tignan pa natin. Okay, Knight of Swords. So, sa ngayon, parang gusto niya munang lumayo. And, or may gusto siyang gawin, decidido siyang gawin tong bagay na to. Like, very, motivated na gawin tong isang, siguro hahabulin ka niya, ganun. Okay, so, feeling niya ata, meron pang isang ikaw tao na ina-entertain. And yung isang tao naman to, mahal, ka din ito, passionate siya sa'yo. Kumbaga, parang attracted sa'yo yung taong to. Or kung hindi man, siya, ito pa rin yung person mo, attracted siya sa'yo. Ganun yung nakikita ko. And parang so parang sa tuwing nakikita ka niya, sabi ko, nagiinit siya. Parang ganon, sobrang attracted siya sa'yo. Okay, so tignan natin, ano yung intention niya sa'yo. Okay, so intention niya, feeling ko sorry ha, pero parang last lang yung nakikita ko. Ganon. And sobrang toxic nitong taong to. And parang decidido talaga siya na makuha ka, ganon. Obsessed siya sa'yo. Ganyan. Obsessed tong taong sa'yo to. Gustong-gusto ka talaga niya makuha. Okay, so yung intention niya, willing niya talaga i-workout. Parang kinakausap yung mga friends niya. May dalawa siyang taong kinakausap dito tungkol sa'yo. And pinag-uusapan ka nila na paano ka ba niya makukuha, ganun. Ganun yung nakikita ko. See? Mahal ka nito. So, minsan pag sobrang mahal natin yung isang tao, nagiging obsessed na tayo. So, yun yung intention niya. Siguro gusto lang din talaga niya na makuha ka. And, tawag dito, yung pagmamahal niya sa'yo sobrang umaapaw. Yun yung nakikita ko. So, anong action ang gagawin niya sa'yo? Tingnan natin. Siya ko na. Action. See? Alam mo, hahabulin kayo itong taong to. Gusto niya talaga maging kayo. Magkatuluyan kayong dalawa. Nakikita ko. Parang gusto niya na ikaw na yung makasama niya habang buhay. Ganon. And, ayan. So, parang, sa ngayon, binibigyan ka mo niya ng space. And,
Alam mo yun, parang kapag kasama ka niya, he or she feels free. Ganun. Okay, so tingnan pa natin. Okay, so ngayon parang ano pa siya, di pa siya decidido din. Ganun. Nagdadalawang isip din pa siya. Kasi, ayan, pero pinagdadasal ka nito. At pinag-aaralan niya paano kanya, kakausapin, lalapitan, ganun, kung paano niya aayusin. Iniisip-isip ka nito, tong taong to. Ayun. So, tignan pa natin sa energy mo para sa person mo. Parang nafe-feel ko parang pabago-bago yung nararamdaman ng person mo, ganun. Naguguluhan. Pero mahal ka niyan. Okay, energy mo. See the tower, oh my god, sobrang lugmok ka. Na-depress ka sa connection na to. Parang akala mo wala nang pag-asa sa buhay, ganyan. Sobrang down ng energy mo. Sinan pa natin. O see the moon, parang na ang ikina-down mo yung mga kasinungalingan niya, yung mga, alam mo, natatakot ka na makipag-usap sa kanya. Parang, feeling ko din kasi naging controlling tong person mo. And, ayun nga, sa sobrang dami niya nangyari, parang ayaw mo na. Ganun, yun na feel ko energy mo. Ayan, so parang gusto mo panibago na lang ulit, new person, na, na, yung talagang, yung pagkambaga gusto mo ng healthy relationship. And sa ngayon, parang nagpo-focus ka muna sa mga hobbies mo, sa work mo, ginagawa mo muna kung ano yung ikakasaya mo, ganyan. So, tingnan natin kung anong intentions mo sa kanya. Okay, so ikaw, talagang parang conflict pa kung kakausapin mo siya. And, alam mo, mag-aaway lang kayo, magsisigawan lang kayo. So, yun yung naiisip mo. Na kapag nag-aaway kayo, baka magkagulo lang. So, ngayon, gusto mo na mag-focus sa work mo, sa kaperahan mo, sa stability mo. Parang nagdadamot ka muna, nagiging selfish ka muna. Hindi dahil sa, kumbaga parang iniisip mo muna yung sarili mo. Like, this time, ikaw naman muna. Yun yung nakikita ko. See? Namimiss mo din naman tong taong to and yung mga pinagsamahan nyo, ganyan. So, may nakikita akong lalapit talaga sa yung taong to. Tsaka nagre-reminisce kayo. Tingnan natin ang outcome. King of Swords. Oh my God, so this time, magiging matalino ka. Hindi ka basta-basta mag-go. Pag-iisipan mong mabuti, gagamitin mo yung ulo mo bago yung puso mo. Ganun yung nakikita ko. See? Hindi ka na magpapalin lang ulit. Ganun, hindi ka na magpapaloko. And parang mas iisipin mo yung peace of mind mo kaysa sa, alam mo yun, sa mga negative na bagay. Ace of Swords. So, yan. So, parang mag-uusap rin kayo. May nakikita akong settlement na ano ba dapat makakabuti. Parang iisipin mo din yung worth mo ngayon. And magiging okay ka rin. Huwag ka mag-alala. Darating din yung time na magiging okay ka. Mahirap man ngayon. Pero, don't worry. Everything will fall into place. Tingnan natin. Isipin mo yung person mo, ano yung gusto niya sabihin sa'yo. Gusto niya sabihin sa'yo. See? Kapag nakikita ka niya, nakakasama ka niya, or nakikita lang niya yung picture niyo, or nababasa niya yung pangalan mo, parang naging okay siya na-excite siya, ganun. And, parang, ikaw yung mas nakakapag-okay ng, ng mood. I know that I crossed the line with you. See? Parang, kasi, feeling ko dito sa connection niyo, parang nawala yung respeto, yung boundaries, so, na-realize niya yun. So, parang nagsisisi din siya na, ayun, nag-cross siya sa boundaries nyo. See? Alam naman niya Kumbaga, sabi ko nga sa'yo na obsessed tong taong to sa'yo. Na possess siya, ganun. Diba pag sobrang
possessive, obsessed, parang nawawala yung love, hindi na siya nagiging love. Pero nakikita ko, natatakpan lang yung pagmamahal niya. Mahal ka niyang taong yan. I mean, hindi lang niya din maintindihan. Siguro yung, iba kasi yung meaning ng love sa bawat tao. Eh. So, tingnan pa natin. Advice ng universe. Taking shelter, the answers are within C. So, ngayon, parang, sorry guys. So, sa ngayon, parang sinasabi dito na, isipin mo muna yung sarili mo, and, makikita mo din naman, alam mo na yung sagot sa mga katanungan mo. Like, ano bang solusyon dito sa problema ninyong dalawa. And, pag ka muna, kumbaga you really need space, kailangan mo ng time para sa sarili mo. Ganun. Finding sanctuary, opening to your spiritual source. See, ngayon, so parang sinasabi dito, kung hindi ka naman nagdadasal or kung hindi ka naniniwala sa dasal, i-manifest mo. Like, kausapin mo yung universe, kausapin mo si Lord na magdasal ka, bigyan ka ng guidance, and kung ano dapat mong gawin. Alam mo yun. Kasi parang yun din, minsan kasi dun ako nakaka-feel ng peace. Pag yung, klaro ba yung isip ko, nagdadasal lang ako, tapos magiging okay na ako. So, kailangan mo magdasal, or mag-manifest, gano'n. Mag-meditate ka. Choosing your part. All is possible. See? Ayan. Nasa sayo naman kung anong tatahakin mo. Like, kung ipaglalaban mo ba to, or maayos nyo ba to, or ayaw mo na, you will know your worth. Nasa sayo pa rin yan. Alam mo naman na, na posible lahat ng bagay. Ayun. Tingnan pa natin. See, throne, your potential is endless. See? So, wag kang panghinaan ng loob. Kung nag-down ka ngayon, wag kang ma-down. I mean, i-feel mo lang yung nararamdaman mo. Pero, bumangon ka ulit kasi maraming tutulong sa'yo. At saka, sobra yung potential mo. Marami kang pwedeng gawin. Maraming magkakagusto sa'yo. Ganun. Kung ayaw mo na talaga sa person mo. Feather, think first before you judge. So, nakikita ko dito kasi parang, lagi mo agad kinikwento sa mga friends mo yung person mo. So, feeling ko, kailangan natin ng privacy kasi minsan, kapag marami nakakalam sa relasyon, mas nagugulo. So, yun lang sinasabi na, huwag ka muna padalos-dalos i-share yung mga nangyayari sa inyo ng person mo kasi dun nagkakanda, sira-sira. Be your own first priority. So, ngayon, isipin mo muna yung sarili mo. So, mag-unwind, gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, and gumawa ka ng bagong hobbies, ganun. Tapos, yun, unahin mo muna yung sarili mo bago ibang tao. Tingnan natin, isip ka ng question, tapos, tingnan natin kung anong sagot ni universe. Isip ka ng question. The situation will improve. See? Kung ngayon nalulugmok ka, sobrang sad mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, huwag ka mag-alala kasi magiging maayos din ang lahat. Okay? So, ayun lang. Magdasal ka lang daw. And magiging maayos din ang lahat. So, yun lang po. Maraming salamat po. Tomorrow ulit.